Po, and I cannot argue. Kasi po, talagang ganun po di ba? Ang problema, pera. Kumbaga, napapagpalit ang ministry because they need to work. And most of them started yung sa call center po. And talaga pong hindi, mataas ang sahod ng call center compared po sa ordinary po. And po yung bang, iniyak ko po yun. We started our morning prayer 2 years po na nagpe-pray kami ng morning prayer po and talagang pinagpe-pray ko po, Lord, give me wisdom. Lord, ano yung gagawin namin sa church? And yun nga po, thank you kay Pastor Lito at Pastora Tess. Sila po nag-introduce ng home office. Amen. Amen. Glory to God po. Nung nakalipat kami sa 2 units ng commercial, commercial unit. Kasi ibig sabihin sa labas ho ito, sa labas na ho ng subdivision, power, di ba, commercial? So, nasa na ako? So, yung 7 ho, ay ba, purino ang Panginoon, naging 50. Amen. Power si Lord, 50. Pastor, ayaw niya na 50. Anong gagawin natin, Pastor? We continued to pray, seeking God, seeking the Word of God. Alam niyo ho, lo and behold, wow, ito na ho yung breakthrough namin. Power talaga. Si Pastor Lito, Pastora Tess, pusher ho namin yan. Ayan. Mabuti na lang, Pastor Loy, yung mga pusher, Pastor Zeki, Pastor Nonon, Pastora Tess, Pastora Tini, mga pusher ho yan. Ayan. Buti na lang ho, nabago yung pusher. Iba ho kasing dating pinupuntahang pusher ni Pastor. Pusher ng droga. Ngayon, no? Pero sabi nga ho ni Pastor Nonon, that was before. Amen? That was before. And alam niyo po, in-invite ho kami February. Ayan. Sino dito yung delayed ang obedience? Ayan. Pagtandaan niyo ito, delayed din ho ang blessing. Amen. February, in-invite ho kami dito sa Butuan. Kasi sabi ko, may mina sa Butuan. May mina? Ano mina? Hindi ho ba? So, eto ho, July pa ho kami nagpunta. Di ho ba? Ganun ho kami katigas ang ulo. Pero pwede na masabing delayed lang naman ho. So come July, alam niyo ho, napakarami ho naming sumunod sa Panginoon. Ilan ho? Tanong niyo ho. 4. 4 lang ho kami. First time ho namin, 4 lang ho. Pero nagpapasalamat ho kami. Doon ho sa 2 itinanim ho ng Panginoon sa kanyang mga salita. Ngayon ho, ilan na tayo, Pastor? Almost 40 na po. CEOs and partners. May kasamang partners po yan. So buti na lang ho, sumunod ho kami sa amin ho mga leaders. Ang sabi ho kasi, yung then idea now became a reality. Amen? Kasi ho, ang Bible is not just an idea. Ay, walang nag-amen. It's not just an idea, it's an experience. Amen? The manifestation of God can be experienced through His Word. Kaya ho, right there in there, naku, sabi namin, kailangan tapakan natin ang mga salita ng Panginoon. Hindi pwedeng kikilos nang wala ang salita ng Panginoon. Amen po. So sabi ho namin, tapakan natin Matthew 6:33. Matthew 6:33. For God so loved the world. Baka may tutulog kasi yun. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God. Pero hindi ho natapos sa kingdom, may righteousness. Tama po. Hindi ho pwede pupunta lang tayo ng church, hindi tayo nagtatransform. Kailangan mayroon ng righteousness sa buhay ho natin. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be given. Amen? O, sino yung wala pa? Seek God and His righteousness. Amen? And then ho, sa lahat ng pagkakataon na sitwasyon, hahanapin ang kalooban ng Panginoon. In fact, hahanapin ang Panginoon. Amen po. So right there and then, so parang pinamukha sa amin ng Lord, 2 Chronicles 20:20. Di ba? 2 Chronicles 20:20, meron ba? Believe in the Lord. Believe in the Lord, and you will be
establish. Believe in His prophets and you will be successful or you will prosper. Of course, we need to believe and trust God. Tama po ba? Because He is the source of everything. Amen? But it is also important po na meron tayong leader, meron tayong pastor, meron tayong coach, meron tayong mentor, meron tayong father. Amen po? Kasabi nga po, sila ho yung ginagamit ng Panginoon para bigyan ho tayo ng mga pakpak. They will give us feathers so that we can fly. Amen. Sila ho ang kailangan ho natin. So, right there and there po, sabi namin, Lord, salamat kasi may pusher po kami, Pastor Lito, Pastora Tess. Grabe po yung pagpupush sa amin. Purihin ho ang Panginoon. Kung yung leader nyo po, hindi po kayo pinupush, i-push nyo ho yung leader nyo. Biro lang po. Isaiah 60:22. Ito po talaga, pinanghawakan ho namin talaga ito. Isaiah 60:22. Ano po? The least of you will become 1,000. The smallest, a mighty nation. Uy, yung 7, magiging 1,000. Power talaga si Lord. Hindi ko namin alam kung paano at kung anong gagawin ng Panginoon. But we believe in that. We believe in the Lord. Alam niyo, December 15, nag-6th year anniversary ho kami. 6 na taon pa lang ho kami. At grabe yung pinamukha ho sa amin ng Panginoon. We almost catered mga, around more than or less than 500 people po na na-sharean ho namin ng salita ng Panginoon. Through sambahay. Through our sambahays. Alam niyo yung 3, naging 12. Ngayon ho, ang church ho ay 2 services. 9 a.m., 2 p.m., and we are launching our 6 p.m. Power talaga si Lord. Amen. Woo! Nakabahan ako. Nakabahan pa ako nito, Di ba ho, sobrang ka-powerful ng mga salitahan ng Panginoon. Kailangan nung panghahawakan. So, yun ho yung nangyari. And for some of you, maybe sabihin nyo, grabe naman, 500, ang laki na, Pastora. Wag ho kayong mag-alala kasi naniniwala ho kami. Dodoblehin ho yan ng Panginoon at titriplihin ho yan ng Panginoon. Basta ho lagi lang tatapakan na hawakan, embrace ho ang salita ng Panginoon. Pastor? Alam niyo po, first words na bilanggit ko kay Pastor Lito when we came here, sabi ko ganun, Pastor, hindi namin alam bakit kami nandito. Opo, pero dahil alam namin na hindi nyo kami ipapahamak, kaya kami nandito. Alam niyo po, napunta kami dito, Step of Faith. Kasi po, 2 national conferences ago, ewan ko po kung natatanda nyo, kami po yung bang kausap ni Pastor Cesar po sa Cuneta Astrodome na tinanong kung ano yung nakikita ko po. At ito po yung yung word ni Lord, and up to now we are holding on to this. So Genesis 22 verse 26 and 16. This is what the Lord says, because you have obeyed me and have not withheld even your son, your only son, I swear by my own name that I will certainly bless you. I will multiply your descendants beyond number, like the stars in the sky and the sand on the seashore. Amen. Your descendants will conquer the cities of their enemies, and through your descendants, all nations on earth will be blessed. Amen. All because you have obeyed me. Amen. Alam niyo po, ito po yung ginawa po ng home office sa amin. Before po, nung nakausap po kami ni Pastor Cesar, yes, we are declaring it, pero ang tanong namin, how? Pero po, alam niyo po, through home office po, 1.5 year po kami, ngayon po, February po. Pero God has been giving us a glimpse. Hindi na po mahirap. Amen. Alam niyo po, yung mga kasama po namin, from experience, alam niyo po, mga kasama namin, suicidal, mga naglalako ng mantika at paminta, no po, mga anak na hindi alam niya kung sino ang tatay niya kasi hindi nagpapakilala tatay niya. Pero alam niyo po, ngayon po, they are experiencing beyond measure blessing. Amen. No po, last 2 weeks ago po, isa po sa kanila, they just purchased a land. Uy. Alam niyo po, 24 years old, ano? 23 po. 23 years old po, nag-purchase ng land. Doon sa mismong malapit po sa church namin kasi
gusto raw po nila na pagdadaan sila ng life group na sasabihin nila, yan ang lupa namin, yan ang lupa namin. Amen. And God has been blessing yung mga tao po. And through dun sa blessing sa kanila, many people are being blessed po. Amen. And alam niyo po, this year, ang prayer po namin that we will be able to reach out 400 families po through home office. Ito po, kung ilan po ang tao sa isang pamilya, i-times nyo na lang po. Basta marami po yun. Amen. Ito po, and talagang na-amaze po kami. Yung small dati na 7 students, tapos po 50 na hirap, lalo po nung nag-pandemic. Minsan po, madalas 30 na lang, pero ngayon po, amazing. Amen. Si Lord po, dahil faithful po siya. And maraming salamat po ulit. Pastor Lito, Pastor Ates, Pastor Loy, si Pastor Zeki, si Pastor Nonon, Pastor Artini po. Maraming salamat po. God bless.